Sobrang nakakagalit yung twist sa movie na to. Did we just jet off to a billionaire? Oh, he's not a stranger. I can't tell. Who's there? Oh my god. What's going on? It's a really special place. Tungkol ito sa isang babae at kaibigan niyang sinama sa isang isla na pagmamayari ng isang mayamang lalaki. Kasama nila ang mga kaibigan nito at iba pang mga babae and nagpa-party nga lang sila ng sobrang wild gabi-gabi. Pero sa paglipas ng mga araw, dito nga siya makakaramdam na parang may mali kung saan unti-unti siyang makakalimot sa mga bagay-bagay. Sa mga susunod na gabi, dito na nga niya aalamin kung ano nga ba yung nangyayari, bakit nga ba sila nandoon, at ano nga ba yung nangyayari tuwing gabi sa isla na yon. Title ng movie, Blink Twice. Alam ko matagal na to and ngayon ko nga lang napanood and sobrang nagustuhan ko tong movie na to. Sobrang nakakagalit, nakakadiri, and ang sarap gantihan ng mga lalaki dito eh. Ang worst pa sa twist dito is the idea na sumama naman sa kanila willingly yung mga babaeng kasama nila in the first place. Isipin nga, baka nga kaya nilang gawin consensually yung mga gusto nilang gawin na makapag-ano nga doon sa mga babae. Pero still, it's not enough and pinili pa nga rin nilang i-take advantage yung mga babae na kailangan pa nga silang gamitan ng isang bagay para lang ganunin nga sila. Sobrang nakakadiri nga dito yung sinabi nga ni Slater na parang ang pagkakasabi niya, wala naman silang maaalala eh. And alam mo yun, pag mas malala yung ginawa mo, mas malaki yung chance na makakalimutan nila. And nung narinig ko yung line na yon, wala lang, sobrang na-disturb lang talaga ako. Gusto ko ding i-bring up dito yung sinasabi nga ni Slater na kesyo hindi na daw kailangan ng forgiveness kung makakalimutan naman din, on which it doesn't work that way eh. As example nga kay Frida, kitang-kita mo na even though nakalimutan nga niya yung actual nga na nangyari, yung katawan and utak naman niya, it didn't really forget entirely eh. Baga hindi man niya maalala, yung katawan niya mismo naaalala yung mga paghihirap na naranasan niya. Tulad nga nung peklat niya sa mata na hindi man niya maalala kung paano nga niya nakuha yon, habang buhay naman na may peklat na siya doon eh. Honest, I was caught off guard doon sa mga pabango na ginagamit nga nila para makalimot kasi syempre, hindi naman realistic, di ba? Pero again, it works din naman. Tungkot din talaga ako dito nung nategi nga yung kaibigan niya, pero in terms of ending, nagustuhan ko naman din and na-surprise ako honestly. Gamit nga niya yung pabango para nga maging tuta niya si Slater and i-take over nga yung buong kumpanya in buhay niya. Not to be fair, deserve naman din niya eh. Nagustuhan ko ding linya dito na added context nga sa character nga ni Slater, yung sinabi niya na magagamit daw sana ng kapatid niya yung pabango kung meron na nga yun noon. Kasi nga binababoy nga din sila ng tatay nila and siya nga nakakalimutan nga niya pero yung kapatid nga niya hindi. And so sinasabi nga niyang naligtas daw niya sana sa trauma yung kapatid niya kung meron na nga siya ng pabango na nga yun before. Dahil nga rin sa same mindset na yon, mas pinipili nga niyang kalimutan na lang rather than panagutin nga yung mga nambaboy sa kanila. Na yun, nadala nga niya sa pagtanda lalo na't may power na siya ngayon since mayaman na siya and maraming humahabol sa kanyang mga babae. So yun, na-appreciate ko naman yung movie. Akala ko isa tong typical party relationship drama pero hindi naman pala. Satisfying lang din nung nagsimula na nga gumante yung mga babae pero at the same time, nakakalungkot na karamihan sa kanila hindi rin nakasurvive. Again, na-appreciate ko naman yung movie. I love yung twist doon sa dulo na para siyang malasend help. Again, ang title ng movie ay Blink Twice and ang total rating ko for this film ay 7.5 out of 10.